telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Isang panalangin para sa bayan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Araw na puno pa rin ng pagpapala at biyaya. Patuloy po kaming nananalangin para sa aming bayan. Patuloy niyo kaming gabayan para sa isang magandang bukas. Patuloy niyo kaming dalhin sa isang maayos na kinabukasan. Patuloy niyong gawing ligtas ang aming bayan sa mga sakuna, sa mga pangyayaring hindi maganda para sa pamilyang Pilipino. Patuloy niyo rin pong gabayan ang mga namumuno sa aming bansa. Bigyan niyo sila ng malinaw na pag-iisip, isang malinaw na puso para dalhin ang Pilipinas sa isang maayos na kalagayan. Ilayo niyo po sila sa tukso ng salapi, tukso ng pananamantala at tukso ng paggamit ng mali sa kanilang posisyon. Ilayo niyo po sila sa mga maling tao na walang pagmamahal sa bayan at walang nasa isip kundi ang kanilang mga sarili. Ilagay niyo po ang mga namumuno sa tamang landas palagi, Panginoon. Patuloy niyo po silang gamitin para sa isang tamang paglilingkod sa araw na ito at sa mga araw na parating. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa mga oras na ito. Isinapubliko na ng Philippine National Police ang wanted poster para sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Nakalagay sa wanted poster na si Ang ay inakusuhan ng multiple counts ng kasong kidnapping with homicide, pati na rin ng kidnapping at serious illegal detention. Samantala, naniniwala naman ang mga otoridad na nagtatago si Ang sa iba't ibang posibleng lugar tulad ng Pasig, Mandaluyong, Manila, Laguna, Batangas, Quezon at Zambales. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Danny De Guzman, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work Related kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Isang magandang araw sa inyo. Muli, welcome mga katrabaho sa programang sumasalamin sa mga hamon at tagumpay sa workplace, pati na rin sa ating personal growth. Ito po ang work-related. Makakasama ninyong inyong lingkod at katrabaho, Lloyd Luna. Tayo po ay mapapakinggan sa DWIC 882 AM Metro and Mega Manila, DWIC News FM regional stations at mapapanood sa DWIC News TV sa Digital Free TV. Mapapanood at mapapakinggan naman ang news website o sa news website na DWIC882am.com and pwede nyo rin i-download ang DWIC app, DWIC 882 sa inyong iOS at Android phone. Live streaming naman kami via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Now, huwag kalilimutan mag-like, follow, subscribe, share at comment ang inyong mga questions and reactions sa ating episode for today.
Before we jump into today's episode, balikan muna natin ng ilang highlights at mahalagang insights mula sa mga nakausap na natin dito sa Work-Related. Ang oras ay isa sa pinakamahalagang yaman ng isang negosyante. Ang tamang paggamit nito ang susi sa tagumpay, kaya mahalagang organisado at marunong tayo mag-prioritize. Panoorin at pakinggan ang aming kwentuhan tungkol dyan kasama si Jin Kang, business consultant at co-owner ng Inochiwa Ramen Restaurant. We're running a business. Sabi nga nila, hawak natin ng oras. Though, pag tumatakbo ang negosyo, syempre, mas lalong hectic ang naging schedule. Right. Wala man lang nagsasabi sa atin kung kailan tayo papasok, pero Papasok ka. papasok tayo. Kasi pag hindi tayo gumalaw, walang mangyari sa mga negosyo. Yan ang isa sa mga bagay, feeling ko misconception na kapag kami negosyo ka, you own your time eh. Yes. And for some reason, hindi ko rin may paliwanag kung bakit yun yung naging impression nila. As if yung mga owner is working less harder or less, di ba, kaysa dun sa mga nagtatrabaho? Ang nangyayari po kasi dito, nagiging stigma na siya wherein during, syempre, hindi naman po natin, ayaw nating, kumbaga, nasa third world country po tayo. So, ang nagiging mindset natin dito, since birth, tapos pag nag-aaral tayo, ang konsepto is mag-aral, tapos mag-ipon, pagka nakiipon ka na, bumili ka ng bahay, tapos ayusin mo na yung sa retirement mo. Ganun po ang nagiging pattern natin which is yun po yung old school. Right. Dahil po sa ganung nagiging pattern ng teachings ng mga magulang natin, ang nangyayari, na-adapt na ng mga generations yon, especially dun sa generation namin. Wait. Nina? Generation Nina? Namin. Parang deliberate na hindi ako sinama dun sa... Natin po ba? Sorry. Sama ko siya. Sama ka. Oo, yeah. Generations Natin, generation opo. natin. Na hindi naman po tayo natuturuan talaga kung paano mag-business. And dahil doon, naapektuhan yung thinking natin na ang best way to earn money is through working. Sa isang kumpanya, hindi lang basta hiring ang labanan, mahalaga ring maipasa ang tamang values or work culture at para maging epektibo ito, paano? Kailangan magsimula tayo sa tinatawag na lead by example. So sa kwentuhan namin with Joan Vitog, CEO ng V2G Construction Services at Air Conditioning and Refrigeration Services, ibinahagi niya kung paano nakakatulong ang consistent at maayos na leadership para ma-inspire ang team at maisabuhay ang core values ng kumpanya. Whenever we hire employee, we look at their background. So we check on the worker's professional background, Okay. the references as well. Ano ang dapat makita mo doon? Mga pag nakasampung trabaho na sa loob ng isang Yes, Out. there were red flags, definitely. If an employee keeps on relocating to another company, to another, and then, of course, we would look at the references as well. But that's never enough. Because the moment they work with you, that's the only time you will see. Right. And the moment the client complains about the worker, Alam mo na. that's the only time you will see. So what we do is, we role model. We always see to it that in everything we do, we exemplify these values we are talking about in the company. You Correct. cannot really say, have integrity or be honest when you yourself, you're not honest in dealing with them. Especially kung hindi yun part ng upbringing nila as a Yes. person, and you cannot just change the entire You human can't. being. Yes, you just can't. You just have to change yourself. As Mahatma Gandhi says, diba? If you want to change The the world, change first. Change first. Diba? Change yourself. Yeah. Oh, that's interesting. So dito sa whether it's construction, simple business ng screen door, selling or making, this boils down to customer service experience. Yes. Yun yes. talaga yung kumbaga magiging key if you're to succeed or not sa Yes. business. That's actually number one for us. We don't really have a dedicated marketing team. But you know what? All our clients came from referrals. Okay, word of It mouth. came from word of mouth from our previous client, and then getting us for another project, referring us to their friends and their colleagues. Kasi nagustuhan nila experience. Yes, because of the experience and the customer relationship we had with our clients.
Ladies and gentlemen, welcome to the show. Pocholo Gonzalez, the voice master or the AI voice master of the Philippines. Thank you so much for your time. Appreciate it. Kamusta? Hello, great day, brother. Brother. Welcome to your show. New Year na New Year. Happy New Year. Great New Year. Kumusta ang voice master ng New Year? Nako. Sobrang masaya kasi bakasyon, di ba? 12 days ako sa Bataan. So normally sa'yo, bakasyon is New Year. Hindi naman. Every day is vacation. Every day's vacation. Kasi hindi ka nagtatrabaho no? Wala. Tambay lang eh. Sige. Voice Master of the Philippines, saan siya nanggaling? Ano ang story nito? Basically, ano yan eh. Nanggaling yan sa idea na I'm the only voice acting coach and guru sa Philippines since 2005. No? Started Creative Voices in 2005. October 25, 2005 to be exact. And I started teaching the next generation of voice artists, dubbers, broadcasters. Yan. At marami pang ibang mga speakers. Kasama na rin yung, siyempre, mga teachers din. Hindi akalain the first glance na may pera dito sa boses no? Or nung nag-start ka, alam mo na meron dito pero hindi pa lang siya na... Ako, until now, I don't look at it as a business. It's more on the passion and using my voice to create positive change. Andiyan naman yan eh. Diba? Ever since time immemorial, ang boses na, wala pang media, wala pang recorded like video production, audio production, not even broadcasting. Diyan na tayo nagsimula, storytelling eh. Diba? I always believe, matagal na yung voice acting, hindi pa yan na-record yung boses. Yung mga ninuno natin, thousands and thousands of years ago, nag-storytelling sila. For sure, merong boses matanda dyan. Tapos may boses bata. Diba? Boses ni Adan. Diba? Boses ni Eva. Ayan. Di ba sila pwedeng nag-start ng humanity na walang boses? Hindi natin alam, di ba? Mali natin. Yeah, but you're telling me this about passion. How do you discover that? Especially dun sa case mo. Ayan, Ito yung old school na to story. Siyempre, nung bata tayo, wala tayong TV. The only means of entertainment, radio. So, nakikinig ako ng radio Ito yung drama. yung DP hit pa, no? Oo, yung kailangan itama Analog. mo. Analog. So, nakikinig ako nung Gabi ng Lagim. Yung narinig ko yung ganito, yung isang gabi ng lagim, si Utoy at si Lolo Tasio ay naligaw sa kagubatan. Lolo Tasio, may monster! Ay, naku, tumakbo na tayo. Gagainin ko kayo. Di ba? So, natuwa ako na papakinggan ko tapos nagagaya ko. Little that I know, voice acting pala yung tawag doon. Kailan mo na-discover na yun? I mean, yun yung para sa'yo? Actually, it's not really discovery, but parang I live with it. Voice acting is my life. But there must be a point na nalaman mo na this is something that you can do for others. Oo. Nung nasa ABS na ako, nasa production na ako, sabi ko, maganda pala to. Kasi bukod sa kumikita ka na, makakatulong ka pa sa iba. So doon ko nakita na pwede ako magturo. Kasi walang teacher ng voice acting sa Pilipinas. Is there a particular reason kung bakit walang gustong magturo? Kasi madamot yung industriya. Oh. O yung KKK, Kapamilya, Kapuso, Kapatid, sila yan. Hanggang ngayon naman eh. Yan yung problema. Artificial intelligence na pinag-uusapan natin, yung pa rin yung problema. Pero how do you break through that? Yung tradition natin Gumawa ko na ng sarili lang. ko. Di ba? Create your own. Katulad ng ginagawa natin. Hindi natin kailangan makisawsaw o makihalubilo kung sino man yung nasa ginagawa natin. Gawa tayo ng parallel but much better than them. Does that make you a villain or a hero of the For story? them, I'm always the villain. But for me, I'm always the hero. Ganun lang. Okay. So depende kung Oo, kung sino kanya-kanya lang. tumitingin. Pero i-google nyo na lang who's the best Filipino voice talent. Sinasabi Kaya ko- nagwawala lahat eh. Parang who's the best Filipino motivational? Parang hindi naman tayo magkasabwat dyan. No? So, sinasabi nila na ginawa mo lang yan, in-influensyahan mo ng internet. Well, basically, ganun talaga. Basically, yes. Oo. Sino gagawa? Kayo, di ba? Tapos, nakakatawa every time magtotalk tayo, di ba, sa stage. They always talk about themselves. Alam mo, we talk about you, sino ka ba, di ba? Kaya nga kami kinuwang speaker, di ba? Ganun lang yun.
Right. And for some people, they don't realize how powerful they are when they discover their voice and when they use it. Yeah. Oh, actually, hanggang ngayon, kahit ibang speakers na kasabayan natin, hindi nagagamit ng tama yung una-una, mikropono. Mali hawak. Pangalawa, boses nila. Hindi nila na-maximize yung potential. So our voice, kasi at the end of the day, the microphone is the ear of the people, is the extension ng ear na nakikinig ng audience. Kasi marami nakikita na yung microphone nandito sa Oo, tiyan. mga Para bang yung reporter. tiyan. Tiyan yung nagsasalita. Mga reporter eh. Actually, sa reporter, SOP yun. Hindi pwede. Pero sa speaker, magkaiba. Saka sa singer, no? Oo, singer. Kasi, ano yan eh, parang, kumbaga, ang mikropono, parang, eto, tasa. Diba? Ngayon, yung tubig, yun yung boses natin. Oo, kailangan siya. Oo. Tapos yung pitchil, yung bunganga natin. Kasi pag hindi mo yan, tatapon yan. So, na-waste yung water, which is your voice. Right. Kapag hindi mo yan tama na, Nakapwesto. kumbaga, pinwesto. Oo. Basically, ganun na ganun. Kasi naririnig mo yan eh. Kumbaga, pag hello sound check, di ba? 1, 2, 3, test, mic, nag-iiba. Ano mong problema is yung nasa audio, no? Kasi Yung adjust sila. technical, di ba? Audio Alaksanihin. technician. So, makikita mo kahit sa voice acting kung sino magaling eh. Magaling sa miking. So, alam niya yung kung tama yung miking mo, alam niya kung off mic siya, o ganun. Yung pagiging leader mo sa industry and someone who has probably broken yung tradition, not sharing or leading the industry. Yeah. Now you're creating your own. How do you have that kind of upbringing? Ano yan eh? Alam mo, para tayong si Jose Rizal. Naniniwala ako lagi, kailangan maapi ka. Maapi? Maapi eh. Oh, kailangan masaktan ka. Kasi wala kang dahilan mag-create ng change kung hindi ka inapi, hindi ka sinaktan eh. Doon ang gagaling yung hugot ba? Parang, at the end of the day, wala ka naman kailangan patunayan sa iba eh. Nagawa mo yun mag-isa na walang tulong nila. Masama, hinarangan ka pa. Hindi nila alam na una ka na. Saan at paano ka inapi? Ay, siyempre, nung panahon na nagsisimula tayo, di ba? Sino ba may gusto na mas may magaling sa'yo? Eh, ako alam ko, mas magaling ako sa kanila eh. O, yun, sa mindset natin. Parang, sige, bigyan mo ako ng chance, yari ka sa akin. Parang, kumbaga sa boxing, alam mo tatalunin mo agad. So, they don't let you get inside the So ring. the chance was not given to you. You took it on your own. Oo, lahat yan solo. Kasi, noong time na pumasok ako, inalis agad ako. Oh, so yun yung pain point na sinasabi Oo mo. naman. Alam mo yung para kang binigyan ng, pinatikim ka ng ice cream, tapos biglang binawi sa'yo. Dinuraan pa yon. Oh, no. Parang ganun yung feeling na, alam mo sa'yo yun eh. Ay, sasabihin, di ka magaling. So ngayon, ikaw na yung ice Hindi cream. para sa'yo yan. No? Ngayon ikaw na yung ice cream maker. Ay, hindi lang. Ako na yung buong May-ari. Kung, May-ari ng ice cream store. kumbaga, pabrika na ako ng ice cream, di ba? But as someone who has been here for the longest time, 20 years, 30. 30 years. Oh, Gosh, 32 pa, 1996. 32 pa lang ako, so 2 years old. Oh, nauna ako. Hindi ah. Hindi. Okay mo. 80s ka eh. Nakuha mo na-master mo na yung industry, saka yung Hindi lang na master. work mo. Ako nag-create ng industriya. Kahit ano sabihin nila, i-google nila yan. Ako ang industriya ng voice acting sa Pilipinas. So what happens when you're gone? Eh, di tuloy lang. Di ba? Kahit nga wala ako, boses ko, maririnig mo pa rin eh. Naka-artificial intelligence na. We're going to talk about that after the break later. Pero sa ngayon, sa mga tao na gusto nilang mapasok din yung industry, but for some reason, parang wala silang confident. Eh, yun lang ang kailangan nyo, confidence. Ako, sabi nga, yun na nga lang wala na nga tayong pera, wala pa tayong confidence. Kumbaga sa Tagalog, wala ka namang yabang, wala ka pang yabang, di ba? Yun na lang ang meron sa'yo. Eh di, develop mo na kung anong meron sa'yo. So hindi nila kailangang magpunta kung saan mag-experiment because Basically, they can do it on their own. Pero if they want to have a principle, kumbaga vision-driven and purpose-driven ka, you have to take our workshop, yung Certified Voice Artist Program. Marami nagsasabi, well, we've been here for how many years, di ka namin kailangan ng workshop. Sino ba nagsabi sa'yo, pwede mag-workshop ka? O di diyan ka na, ikaw na magaling. Pero at the end of the day, iba yung principle-based. Kaya nga may libro eh. Kaya nga may mga relihiyon eh. May inaaral tayong doktrina. So, ganun yun. At galing yan sa personal na experience Exactly. mo talaga. Oo. So, hindi siya yung hinagap mo lang. Either you become the villain or the hero, bahala ka.
Kasi anyone na go against our principle is our enemy. Kasi kahit di nga kita kilala ba, pwede mong tirahin yung prinsipyo kasi hindi mo naman naiintindihan dahil wala sa puso mo yung ginagawa dahil hindi ka nakaramdam ng sakit. Is the industry growing or No, shrinking? it's not actually. It's not growing. Yeah, but my principle is growing. There's no industry kasi, Lloyd, no? There's no industry. So I'm trying to create an industry but they want to maintain it as is. So wala. Eh di ngayon, yung mga recording studio in the next, mark my word wala magsusurvive na recording studio in the next 5 years. Bakit? AI na eh. Diba? Ba't ako kukuha ng voice talent na masama na ugali, malaki pang maningil, may attitude problem pa, if I can do it on artificial intelligence, especially voice over. Pag sinabi mo walang industry, it's only because they are not really intending to make it an industry. Yung mga nandyan Well, they can call it as an industry like advertising. It's part of the advertising agency. I mean, industry. So, part lang siya. But Hindi it's siya not a yung holistic standalone. industry. So, kasi kailangan ka lang like sa recording. Kailangan sa music industry, but the recording itself, I mean the voice itself. So, part siya na mas malaki like broadcasting. So, part dyan yung dubbing. Yan naman dubbing industry. It cannot stand alone. It needs like production house or media outlet like this para matawagin kang industriya. And this is not only here, di ba, global? Oo. And I'm happy to note na part ka ng global industry. Speaking Actually, of voice, 90% ng client ko is global. meaning to say outside the country. Literally, wala ako halos kliyente sa Pilipinas. Kasi iba ang politika dito, iba ang siraan at laglagan ng mga ugali ng mga nasa taas. Ito, real talk lang Diba? Real talk, Lloyd, ganito ang usapan to. At the end of the day, magbago na kasi kayo. Kung hindi kayo magbabago, kakainin kayo ng ugalit masamang sistema ng kultura ninyo. Well, time bomb, di ba? Oh, well, ako, I say the reality. Kumbaga, real talk talaga to. Kaya nga, they hated it eh. When you create change, you create enemies. When you speak the truth, wala kang kakampi. Eh, paano kung sasabihin lang na ito yung truth namin? O, yun yung truth nila. Basta ako, ginagawa ko lang yung... ako pa rin naman ang significant, relevant at relatable until now. Eh, 30 years na yun, bakit hanggang ngayon? Same battle cry. Sa ibang bansa, how professional are they? Or is there an industry Actually, na there's even in the other country. Kasi merong kultura ang tao na makasarili. Gusto nila yung kingdom system eh. Kami ng hari, hindi kayo pwede pumasok. Hindi lang sa Pilipinas yan. Kahit from government to private sector. Sino ba gusto may bago? Who wants to create change? Who wants new? No one. Lalo na ngayon. Hindi naman tao kalaban ng tao eh. Kundi ugali. Ugali ng tao. Especially now, we're talking about new technology. Galit sila sa AI, tapos galit sila sa taong gumagamit ng AI. Problema ba yan? Parang galit ka sa weapon. Hindi naman kikilos mag-isa ang weapon. It's the person who hands or holds that weapon. Kung magti-trigger ng barrel, Exactly. di naman siya... Wala mamatay, di ba? Exactly. So, yun yung sinasabi ko. At ako, ang goal ko is to save them from their own ugali. Hindi... Kasi iniisip ko, you've been leading eh. You've been leading, meaning to say, you're trying to create a sort of a path for not just for this generation, but for the next. Yes. So, as a leader, ano yung pinakang-challenge na nakita mo? Well, ugali talaga. Ugali. Ugali ng tao. Kasi kahit ang ganda-ganda ng turo mo dyan, eventually makukorrupt eh. Kapag nadikit na doon sa mga corrupted people, same as in government. Ganda-ganda ng prinsipyo mo, tumakbo ka para baguhin ang sistema. Nandun ka sa na. dulo, kinain ka rin ng sistema. Wow. Ganon din sa lahat ng industriya, hindi lang sa ginagawa ko. And I'm assuming na you're speaking from experience. Oh, 30 years, brother. 30 years is no joke. Until now, di ba? Yan ang nilalaban natin. Di ba? Sa dulo, our voice is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Alright, well said. Wait lang mga katrabaho ha, bitin muna tayo dyan. Magbabalik po ang work-related.
Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work Related kasama ang motivational speaker ng Pilipinas si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung nais mong mas maging engaging ang mga content mo sa social media, narito ang isang paraan para ma-convert ang long videos into short clips gamit ang artificial intelligence. Paano nga ba ito? Una, buksan ang browser at tumungo ka sa clap.app. Ikalawa, i-upload o i-paste mo ang link ng video na nais mong i-convert. Ikatlo, pindutin ang Generate Shorts button at pumili mula sa mga na-generate na video. Ang maganda pa rito, mayroon itong virality score at may kasamang attention-grabbing subtitles. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang tumakas sa ingay at gulo ng syudad? Yung tipong mapapawaw ka sa napaka-breathtaking na view. Halika na at subukang pumunta sa El Nido. Magsimula sa iconic na Big Lagoon sa Minilok Island. Malinaw na blue-green na tubig na papalibutan ng matatarik na limestone cliffs na swak sa kayaking at instant photo op. Sunod naman ang Nakpan Beach na isang 4-kilometer stretch ng puting buhangin at malinis na dagat na perfect para sa paglalakad habang ka-holding hands ang iyong special someone, magpahinga o mag-sunset stroll man lang. Mag-island hopping ka rin sa Snake Island dahil sa natatanging snake-shaped sandbar, makakalakad ka na mula mainland patungo sa isla tuwing low tide habang nililibot ang turquoise waters. At para naman sa adventurous na view, suungin ang Taraw Cliff, isang matarik na buntod sa Barangay Buena Suerte na nagtatanghal ng jaw-dropping panorama ng Bakwit Bay. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang swimsuit, waterproof camera at sense of wonder sapagkat ang El Nido ay hindi lang destinasyon, kundi isang likas na obra na dapat mong ma-experience. At yan ang ating highly recommended. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Kapitbahay mong ayaw magpaawat sa pagbibidyoke sa gabi? Nako, bawal ito. Maingay na kapitbahay, yan ang madalas na problema ng isang komunidad. Kung hindi sa ingay ng away mag-asawa, walang humpay na kantahan naman dahil mayroong handaan. Videoke dito, videoke dyan. Bad trip nga naman kung yung boses ng kumakanta, napakasakit sa tenga. Kung ikaw ay napeperwisyo at ang pagpapahinga mo ay apektado na, ereklamo na ang iyong maingay na kapitbahay. Pwede silang kasuhan ng civil case para sa paglabag sa Article 682 ng Civil Code o unjust vexation na may parusang pagkakakulong na hanggang 30 days o pagmultahin ng hanggang 40,000 pesos. Kaya naman kapag 10 oras na ng gabi, tigil na sa pagbibidyoke. Isipin din naman ang mga kapitbahay na katabi para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ng tama. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa mga oras na ito. Kinumpirma ng Bureau of Investigations na mayroon na silang reliable leads kaugnay sa kinaroroonan ng gaming tycoon na si Charlie Atong Ang na naharap sa mga arrest warrants hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nakakalap na ng mga reliable informations ang otoridad bilang bahagi ng pinaigting na manhunt operation laban kay Ang. Gayunman, tumanggi naman si Malyari na magbigay ng iba pang mga detalye upang maiwasan na makompromiso ang kanilang operational efforts. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito.
Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daniela de Guzman, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ay mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. And we're back mga katrabaho, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan dito sa Work-Related, ang AI Voice Master of the Philippines. Samahan nyo kami hanggang dulo nitong episode na ito. Again, Pochole, thank you so much for coming. Let's talk about artificial intelligence na Yes. sinasabi mo na ang daming galit, pero hindi naman sila inaano. Or maybe inaano sila, that's why. Actually, naaano sila. Naano sila, alright. Kumbaga, kung ano man yung ano yun, sila na yun. Naano sila. Either na-threaten sila, either na nalilito sila, ano bang nangyayari? Or na-insecure sila. Exactly. So, yun eh. Kahit ako na-insecure ako eh. But I accepted it as soon as possible. Trendsetter ka kasi, so you always find something new, something to innovate, something na bago na ikaw yung una. Kahit mukha kang tanga, basta Wala naman mauna ka. magaling sa simula. Sabi, wala naman nagsimulang magaling. Gumaling kasi nagsimula, di ba? Kayo yung, parang tayo no, nagsisimula din tayo sa pagsasalita sa public. Wala nga tayong matinong masabi nun dahil wala pa tayong experience na matino, di ba? Yung, Huwag natin pag-usapan yung one time sa Oriental Mindoro. ano ba yun? Ipapaalala ko sa'yo, yung bigla kang nagpasa na ng microphone, kay Ian Barcelona. Ikaw na siya. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko. And Ian Barcelona was like, hindi ka pa tapos. Hindi, tapos na ako, ikaw na, etc. Paano mo na-discover at nag-decide ka sa sarili mo na, sige na, yung AI is tanggap ko na because this is something na Alam mo, when makakatulong there's sa a technology coming in, you know that's the next generation. Hindi, you cannot go against it. It's like, sanay ka sa pluma nung araw. Wala pa nga pluma, di ba? Ano yung pluma? Baka hindi nila alam yung pluma. Yung kay Rizal, Yung- yung nilalagyan tinta. ng ink, yung Oo. parang balahibo, hindi siya balahibo. Basta, it's Yung ano ng, balahibo na ang ano, ng siya balahibo naman. Yung galing sa pakpak. pakpak nga. But Pero anyway. hindi lahat ganun. Huwag may bago ng teknolohiya dyan. Pero hanggang naging, lapis, ballpen, hanggang sa pumasok na ang typewriter, hanggang sa pumasok na nga yung mga computer, no? Ng keyboard. It's the same principle. You write, but it's still the person who writes. Yung intention at motive niya yung importante. So doon tayo nagkakatalo. Noong nakita ko yung ano bang AI, ever since 2010 pa lang, excited na ako. Kasi I want to create a technology na hindi ko kailangan ng tao. Kasi, why is that? Bakit? yun nga eh. Ugali. Magaling ka, sama naman ugali mo. Oh. O bakit? I need to find something or a technology na hindi ko na kailangan na mag-iba ng boses. Because that technology can do the job already. Like for example, ako, imbes na mag-boses, matanda ako. Tapos sasabihin ko lang, Apo, anong ginagawa mo dyan? So when AI, yung tawag doon speech to speech, ganito na yung tunog niya, Apo, anong ginagawa mo? So, hindi ka na nag-effort. Wala nang effort. Nag-effort ka pa rin. I mean, Nandun yung human touch pa rin. Yeah, but not the point na kailangan mong Mag-iba ng boses. mag-iba ng boses. Exactly. So, yun yung point ko. At nung nakita ko yun, patay na. Sabi ko, well, una-unahan lang. So, this has become a threat doon sa mga gumagawa na hindi nila alam na... Threat siya sa akin nung una. Ako una nakaramdam ng na-threatened ako siya. Sabi ko, patay. Adi wala na akong karir. Pero ako yung unang gumamit at nakita ko yung potential. This is a classic case. Hindi lang gumamit, ako yung nag-create But mismo. this is the classic case of you killing yourself in order to resurrect
Exactly. So, kumbaga, as a leader, we must be obsolete so that we can do better things than the things we have usually doing, di ba? Parang, kaya ka naman natin-threaten na mawala yung trabaho mo. Dapat nga, mawala yung trabaho mo para mag-upgrade ka, upskill, tsaka reskill ka. Pag hindi, maiwan ka dyan. Tumanda ka na dyan, 30 years ka dyan, dabber ka pa rin. And you're, talent ka pa rin. and you're telling me, when you discover this and you're able to do it, mas gumanda yung income stream mo dito. Ay, exactly. Lalo na ngayon, ang tawag dito, generative AI. So I don't need to record anymore. Kaya ang boses ko nagkalat. For example, ngayon, pausa ko dahil may sipon. Dahil sa panahon. Ano mo, pag ginawa ko, ito, sampulan kita ngayon. Alright. So, Oh, nandito so tayo sa halimbawa- part na magsasample tayo. Di ba? Ang gagawin ko lang, para kung ayan, ito, pero ginawa na ako. So instead na i-record ko pa sarili ko, meron na ako. Text na lang yan. So meron na akong, wait lang, ayan. So ito, yan. so ayan. The bass is thumping with a rhythmic drum roll. Beep, beep, beep! Magandang buhay, Philippines! At sa buong mundo! Ito ang larong susubok sa talino, tibay ng loob, at So, swerte Hindi ka lang nagsasalita, yung AI yan nagsasalita, pero nag-type ka ng Prompts. ng prompt niya, Oo. na yun yung magiging output. Exactly. So kahit pause ka, walang problema. Oo, pero yun kasi parang game show siya. Gumagawa ko ng AI na nag-game show, so iba rin yung boses na ginamit. Pero boses ko yun na makulit. Gano'n, welcome sa ating game show! Right. So, what I did, ang tawag doon, data sets. Okay. Kasi ang AI, hindi yan nag-iiba-iba talaga ng boses. Kumbaga, garbage in, garbage out, di ba? Good in, good out. Kung ano yung quality ng pinasok mo, yun din yung quality na ilalabas niya. At kung ano yung style ng pinasok mo, yun din yung style na ilalabas niya. Okay, so you're creating a couple Different of approach. sets. Oo, like for example, reporter. Meron ako ng pangalan niya, Kabayan, di ba? Magandang gabi, bayan! Ako po, si Pucholo Gonzales. Narito po tayo ngayon para sa Balitang AI. So, yung pag, hindi na siya prompt text na, matic yon, ganun di siya. Kung ano yung input mo, ganun siya mag-deliver. Kaya na siya magsasalita. So Oo. practically, you can be anyone. Yes, exact. Oh, totoo. Yun nga Tapos di ka na magre-record. Parang ikaw, halimbawa, pwede kitang gawing AI ngayon. Okay. Oh, yung avatar mo, ang tawag doon na avatar, yun yung character mo. Tapos i-clone ko yung boses mo. Kung paano ka, hi, ako po si Lloyd Luna. Tapos maglalagay ka lang ng text. text. Oh, tapos magkaka-interviewer na dito. Na parang live na totoong ikaw pa rin. Kaya lang, syempre, iba pa rin ang human touch. Kasi like ito, hindi kaya gawin ng AI ito. Wala naman pakiramdam yan. Hindi naman yan naintindihan sinasabi mo. Walang emosyon yan. Walang sympathy, empathy yan. How much time do you put in sa ganong klase ng trabaho? 5 years. 5 years. It took continuous. me and continuously developing. So, kung ikaw yung traditional na voice talent, gagalit ka talaga sa akin. Parang, the thing is, iisipin mo, I'm creating something na will take, take off your... Right, exactly. work. I mean, Ay, bakit? Ano pang industry ang hindi nagko-compete? Tell me. So, either you do or you don't. Feeling ko dinadaya mo ako eh. Dapat mag-compete tayo sa ano Advices ko lang. pa rin naman yun. O, di ko kumbaga sa mag-bike ka, ako meron ako Ferrari. Unfair ba yun? Di ba? Because you can afford a Ferrari. Yeah, exactly. You can only afford Yun yung a bike. point. Di ba? O yung mindset mo, hanggang bike ka lang. It's all in the mind. Kasi, What happens sa mga tao na, puro Yes. lang reklamo dito? because at the end of the day, kung puro ka reklamo, magiging professional, Reklamador. reklamador. Di ba, marami dyan, professional haters, bashers, di ba? At reklamador. Professional complainant. Ayan, tama, complainer. Complainant. The complainer. Oo nga yan ang problem. Like ito, lumabas yung December 30. Last year, what I did is conversational AI. So, gawa ko ng program na pwede mo kausapin si Jose Rizal. Na, hey, di ba? Yeah, I mean, I Sinulat ko found yan it, sa'yo. di ba? Ano sa tingin mo ang lagay ng politika ngayon at anong gagawin mo? Di ba, tinry mo yan dati? Yeah. Oh. Sasagot siya. Depende sa experience niya. So, may limitation pa rin. What I did today,
Like, I mean, last December 30, I've launched yung AI ni Rizal na bata siya. Ang title, Pepe, ang Batang Henyo. So, animation siya na AI animated. Kasi hindi mo magagawa yan na basta-basta kung hindi ka naman animator. At kung wala kang budget, magkano yung animation? That's the traditional. Yeah. Ginawa mo is yung non-traditional. Yes. And Kaya makikita nila. you produce it like, Ito yun, nakikita nila sa video. Ayan, oh. ayan, okay. Nakikita niyo na po sa video. May lalabas siyang video. Now, this is interesting because it can be a one-man team na pala. Hindi mo na kailangan. Bro, that's the thing. AI will never replace your job or will never replace you. It's the person who knows how to use AI will. Sino ka doon? Ikaw yung ayaw o gusto? Mamili ka. Right. Malinaw yun. Again, AI will never take your job. It's the person who knows how to use AI. Napapalit. Doon sa trabaho. And I'm that person. So ngayon, how you can compete? Learn AI. Hindi ko na, wala namang exclusivity dyan, Lloyd. Naunahan lang. Bakit sa tingin mo, despite na alam or kailangan nila na matutunan ito, kung halimbawa na-realize nila at some point na, well, tama si Pocholo, may point siya, although I don't want to admit na tama siya, bakit sa tingin mo hindi pa rin gumagalaw ang karamihan? Kasi nga takot sila sa pagbabago. Nasa comfort zone na lahat eh. Tulad niyan. Oh. So, isipin mo kung ikaw nasa comfort zone. Ay, sitting pretty na ako, okay na ako. Ako pinakamagaling, number 1 ako. Maganda boses ko, bigla na lang may lumabas. Uy, mas magaling yun. Tapos malaman mo, ano lang, AI. Hindi lalo kang matetreten. Paano mo siya aralin? I mean, if you are to advise your competitors, your enemies, or whatever you call them. Actually, I'm advising them ever since. You're advising them. Kumbaga, I'm saving them pa eh. Pwede ko na may lihim to, di ba? Pwede ko nang, bahala kayo. But I'm telling them, you have to adapt, you have to accept, you have to embrace So, ano yung, change. ano yung first. practical na first step na kailangan nila? And they learn AI. Did they enroll? Oo. Did they... How they can learn if they don't know their intention, motive, and purpose? Kailangan purpose-driven ka pa So, rin. in other words, kailangan mo na lang aminin sa sarili nila na there is something wrong already. And sila mismo yung problema. At sila yung something wrong. Yeah, yung ego nila. Kasi mas maapakan na, kahit naman sinong tao eh, yung feel mo number 1 ka, pinakamagaling ka. Bigla lang mayroong mas magaling sa'yo. Wala yan. Yeah. Gaganin mo agad, di ba? Mas magaling ako dyan. O di, kayo na magaling. I can remember that because I think back in 2010 or 2012, I cannot remember exactly. I experienced the same thing eh. When I thought I was number 1 and someone came up on stage and then mas magaling pala sa akin. It was either I die, I surrendered, or... Just realizing na kailangan mo na mag-upskill. Right. Kasi ako naniniwala, yung galing subjective yan. Kung sino ba nakikinig, sino nasa lugar ka. Lagi ka naman mas may magaling sa atin eh. Ang tanong, paano ka mas may gagaling? Gamitin mo teknolohiya. Parang si Iron Man, di ba? Si Tony Stark magaling. Pero kung wala yung kanyang iron suit at yung si Jarvis, just a rather very intelligent system, wala. Hindi niya magagawa yung pagiging Iron Man niya. Kasi it helps him to become who he is. Yung kumbaga yung superpower mo, nagiging oo, kumbaga para na siyang ano eh. Kumbaga hindi na makakalaban yung kalaban mo eh. Unfair advantage. Unfair advantage. And you have been doing that for a long time. Diba sa website pa lang, unfair advantage. Nagsisimula pa lang, kailan tayo magkasama? Year 2000? 2004? 2001. Oh. Turuan kita maggawa ng website. Ganito lang yan, bro. O, natalo mo ako. Nauna ako sa'yo, pero mas gumaling ka sa search engine optimization. Hindi na ako kung nga, doon ka. And then I created my own set of enemies. Exactly. By doing that. Ganun nga. Eh, syempre maraming feeling nila mas matanda sila sa'yo, mas magaling. Well, guess what? I mean, they were able to catch up. Okay naman, until I realized na parehas tayo, wait, AI na. And now they're trying to catch up. Diba? Nakiki-AI na rin. Nakiki-AI na rin sila. And then when they are now almost like nandun na sa terrain ko, now we are putting up a cooperative for speakers. Exactly. So it seems like they keep on catching up. Sila na yung humahabol.
ang problema nila ngayon, hindi lang yung catching up eh. Sa AI kasi pag nauna ka, una ka. Mahirap kang i-catch up. Not unless mas magaling talaga yung ano. And the reason for that is how the technology was built? Hindi. Dahil sobrang bilis ng technology, kung ka-catch up ka, nauna ka eh. Oh. Kasi AI, compare mo sa other technology, is million times faster than any technology combined. So, kunwari, dati 1 gig ka lang, 1,000 gig ka na, o kaya 1 tera ka na. Biglang sobrang, exponential yung growth niya. Yung unlimited potential. Like, yun nga, last year, audio lang. Ngayon, May video. Avatar. Oo. And then next, what? Hindi natin alam. Agentic na. Ibig sabihin, AI will do it, do everything for us without intervention na ng tao. Kasi ang alam ko din, may nakalanding na aeroplano using AI. Darating yan. It's happening now. Hindi na siya future eh. It's the present. Like for example, this is an AI glass. Really? Okay, yeah. What's in there? Ito, pwede kitang kunan ng picture. pwede siyang Pero may pero message- lobat na eh. may Pwede messages yung na. teleprompter to. Diyan mo Mamaya babasahin. papakita ko sa'yo. Pero lahat, para siyang si Jarvis. Oo. Pwede, hi, well, kid, what is the best, who is the best motivational speaker? Lalabas yan, Lloyd Luna. Oo. Andiyan na siya. Ganon. So, para ka nang mayroong, kumbaga sabi mo, daya. Hindi daya. Hindi Bakit? daya. Yan bang pag-aaral mo? Di ba, anong kaibahan ng sinaulo mo ang isang linya kaysa binasa mo ang isang linya? Depende. Nagets mo? Anong kaiba ng copy-paste sa pag-generate ni AI? Correct. So, So, pag binigyan ka ito ng isang algebraic expression. kaya ko sagutin. On the Kasi spot, nandiyan. kahit mag-Chinese ka pa dyan, maintindihan ko. Okay, so talk to me about that kung ginagamit na sa classroom yan. Ano pang gagawin ng teachers? Exactly. Kaya nga, even DepEd, they're trying to, alam mo yan, not manipulate, but balance. Pero mahirap i-balance kung masyadong advanced na yung ibang bansa, ikaw binabalance. Yeah, you don't balance, you jump in and Yeah, then... automatic yun. Saka mo na malaman kung nagkamali ka na. Kasi lagi ako nagkakamali. Alam ko, kung nagkamali ako, then reset. Ang maganda kay AI, pwede mong i-redo. And AI, hindi naman tao yan kahit sabihan mo tanga ka. Tama, sabihin mo sa akin para itama ako. Kaya ang tao, sabihan mo tanga, masama pa loob. In fairness, pag pinagagalitan ko yung AI, nagsosorry pa siya. Exactly. Di ba? Tsaka, The kind of attitude we've been looking for. Right? ngayon, hindi natin kailangan ng tao, kailangan natin yung AI. Ito pa ang sabi ko, Lloyd One day, bro, wala ng tao makikipag-usap sa tao because of trust issues. Dahil nasakta, niloko, ayan, tapos na. Humanity will have that problem because of the human attitude. Is that the reason kung bakit yung isang Japanese nagpakasal sa isang AI? Dahil siguro lagi siya niloloko ng boyfriend niya, di ba? So at least AI susunod na lang sa kanya. Lloyd, trust me. May problema sa AI kung hindi mo naintindihan kung paano gamitin ng tama yung AI. Again, yung tama at mali pa rin. Nasa tao pa rin. It's a tool. But a very intelligent and out of this world tool. Pero talaga, kailangan aminin mo sa sarili mo na this is not the same Ito nga mga game. salita ko, mamaya may haters na ako. Totoo ba? Well, it's okay. Damay-damay na tayo dyan. Either you accept it, di ba? Lagi naman tayo magkadamay dito. Diba? Yun. Kayo na mga nakikinig. Kaya gumawa rin akong programa, AI para sa masa. Congratulations, by the way. This AI is Talks. nasa Radyo Pilipinas siya. Weekly? Is it weekly? Yeah, weekly yan, tuwing Sabado. Alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Ako lang ang gumawa at naglakas ng loob, Kasi AI din yung mga reporter ko, Right. Wala namang pabayad na reporter. So, lahat AI. And it's interesting kasi government platform yung nauna pa napasok sila. mo doon, no? Yes. Hindi PIA, private. Oo. Well, I think na-recall ko may private na gumawa, kaya lang nabash. Pero Tapos yung GMA, yung backtrack na sila. sportscaster. Kasi, Oo. alam mo bakit? Alam mo bakit? Bakit? Kasi tao ginawa nila, hindi animated. Sino bang gusto maging AI yung tao? No. Not unless you are that person you created. Ikaw yung nag-clone sa sarili mo na, ako yan. Binigyan ko ng rights na gamitin yung AI So, mali personality. Mali yung execution. Persona ko. Yeah. Intention is good. Mali Yes. execution. Execution, parang tayo, di ba? Bata pa tayo, wala pa tayo sa mundo. Tuwan-tuwa ka sa animation. Animation yun. Di naman tao yun eh. Tapos naiiyak ka sa app. Ibig sabihin, mayroong connection, may emotion.
Kasi may intention na maganda. Right. Kasi animated, gawin ng tao yun, hindi ganun kaganda Hindi yung ganun yung magiging effect. effect. Sige. Why don't they get in touch with you kung kailangan nila yung wisdom ng Pocholo Well, Gonzales? basically, parang ikaw, i-google nyo lang. We're everywhere, so we don't have to tell. Right. Pero syempre, voice master, yan ang ating branding. Oo. Andun lahat din. Pocholo Gonzales, lalabas na po lahat dyan. Hanapin nyo who's the best Filipino motivational speaker. Siya po yan. Ako naman. The best Filipino. AI voice master. Ayan, yun na lang. Hanggang doon na lang kasi ako, I'm warning and also telling our audience. Accept change, adapt change, and learn to upskill and reskill yourself. Alright. So you can still be relevant. Yeah. Alright. Thank you so much for your time. Appreciate it. All right. Brother, thank you. Dito pa nagtatapos ang isang namang episode ng Work Related. Maraming salamat mga katrabaho sa pagsama sa amin today. At huwag kalimutan, may mga susunod pa tayong kwentuhan sa mga next episodes. Mapapakinggan at mapapanood pa rin ang Work Related sa DWIZ 882, DWIZ News TV, at syempre sa ating social media platforms via live streaming. Ang inyong pong katrabaho, Lloyd Luna. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work Related kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 5 p.m. Pauwi ka na ba o papasok pa lang? Siya na ang